Kasunod ng nakaraang episode, matapos mabugbog ng halos ikamatay ni Zuo Fan, kagigising pa lamang ni Shangguan Yulin at hindi pa. Ganap na nahihimasmasa nang muli siyang nakontrol ng sumpa ng dugo nito. At gintong apoy. Sa harap ng gayong nakapangingilabot na mga pamamaraan, napilitan ang mayabang na binatang Panginoon na masuner ang kilalanin siya bilang guro, nanunumpa ng pagsunod upang mapanatili ang kanyang buhay at ang kanyang pagiging tagapagmana ng angka ng Shangguan sa hinaharap. Sa ilalim ng pananakot ni Zuo Fan, sa wakas ay inamin ni Shangguan Yulin ang pinakamalaking lihim. Ipinakalat ng angka ng Shangguan ang kanilang buong lakas sa Flying Cloud City upang bawiin ang Soaring Sky Sword. Nang malaman ang layuning ito, agad na bumuo si Zuo Fan ng isang bagong plano, nagpas siyang gawing isang pyesa si Shangguan Yulin para sa kanyang sariling mga kalkulasyon. At sa sandaling ito, nang marinig lamang ang matandang demonyo na nagsabing gusto rin ito ang espadang yon, ano pa ba ang magagawa ni Shangguan Yulin? Agad na namilipit sa paghihirap ang kanyang mukha habang walang magawang nagbuntong hininga at nagsabi, "Guro, kailangan pa ba itong itanong? Ang aking munting buhay ay kasalukuyang nasa inyong mga kamay. Siyempre, dadalhin ko ang espada upang ipagpalit sa aking buhay." Hindi napigilan ni Zuo Fan na magulat. Tinitigan siya ng matagal bago napahalakhak ng buong puso at nagsabi, "Ha, hindi masama, hindi masama. Ikaw na bata ka ay tunay ngang marunong makibagay sa sitwasyon." Dahil ganoon nga, ang matandang ito ay mapapanatag ding magtiwala sa iyo ng isang responsibilidad. Bahagyang itinaas ni Shangguan Yulin ang kanyang mga kilay, may bakas ng labis na pagkalito sa kanyang mukha habang nagtatanong, "Ano po? Anong responsibilidad?" Nagpatuloy si Zuo Fan, "Hindi ko masasabi sa iyo ngayon. Pagdating ng tamang panahon, natural na makikipag-ugnayan muli sa iyo ang matandang ito. Ngayon, ang kailangan mong gawin ay magsikap na makakuha ng matatag na katayuan sa angka ng Shangguan, kumikilos ng normal ng may kapanatagan ng isip nang hindi nagpapakita ng anumang anomalya. Kapag naayos na ng matandang ito ang lahat, agad kitang aabisuhan kung ano ang gagawin. Sa oras na yun, ito na ang sandali upang makapag-ambag ka ng malaking kapuri-pering serbisyo para sa iyong guro." Bagamat labis na tutol sa kanyang puso, walang magawang yumukod pa rin si Shangguan Yulin na magkadaop ang mga kamay at sumagot, "Opo, guro." Gayunpaman, sa gitna ng tahimik na kagubatan sa bundok sa sandaling ito, wala nang kahit isang tunog ang umalingaw-ngaw pa. Si Shangguan Yulin ay tumingin sa paligid at mahinang tumawag, "Guro, guro. Nandyan pa po ba kayo?" Ang tumugon lamang sa kanya ay ang sumisipol na hangin sa gabi na umiihip sa mga puno, nang walang kahit kititing na sagot. Hindi mapigilan ni Shangguan Yulin na magngalit ang mga ngipin, galit na nagmura. Lintik, umalis na ba talaga siya? Huminga siya ng malalim, tumingala sa langit, ang kanyang puso ay nasa ganap na kaguluhan. Tunay na hindi alam ni Shangguan Yulin kung anong uri ng kamalasan ang kanyang hinarap upang mauwi sa ganitong kalagayan. Nang hindi naiintindihan kung bakit, naging isa siyang taksil at kontrolado pa ng isang matandang demonyo na hindi alam ang pinagmulan. Sa puntong ito, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang malungkot na yumuko at bumalik, tahimik na naghihintay sa matandang demonyong iyon na magkusa na makipag-ugnayan sa kanya. Bukod pa rito, matapos pahirapan ng matandang yun sa buong araw, hindi man lamang niya alam kung anong uri ng nilalang ang kabilang panig, nakadarama ng hindi maipaliwanag na hinanakit at pagdurusa sa kanyang puso. Kung iisiping mabuti, orihinal siyang pumunta rito upang patumbahin ang isang karibal sa pag-ibig, ngunit sa paanong paraan ay nauwi sa hindi maipaliwanag na pagiging isang pape na minamanipula ayon sa gusto. Labis na mapait, sa pag-iisi ay lamang tungkol dito ay naramdaman ni Shangguan Yulin na para siyang naiiyak ng walang luha, nagdurusa ng sukdulan. Na may mukhang hapong-hapo, walang magawang umiling si Shangguan Yulin. Habang humahampas ang kaluskos ng hangin sa gabi, tumalikod siya, kinakaladkad ang kanyang nanghihina at bagsak na katawan, at dahan-daang naglaho sa napakaitim na kagubatan. Ngunit sa mismong sandaling ganap na lumubog ang anino ni Shangguan Yulin sa kadiliman ng gabi, biglang nang inig ang nakapaligid na espasyo kalakip ang isang mahinang ugong.
Kaagad pagkatapos, ang figura ni Zuo Fan ay hindi inaasahang lumitaw sa mismong kinatatayuan ni Shangguan Yulin kanina. Itinaas ni Zuo Fan ang kanyang ulo, nakatitig ng mataman sa papalayong figura ng kapaspalad na binatang Panginoon, ang mga sulok ng kanyang bibig ay kusa na namang umarko sa isang masamang ngiti habang bumubulong. Sa pagkakataong ito, ang tatay na ito sa wakas ay may isa pang pyesa na maaaring aktibong manipulahin, hindi na kailangang tumabi na nanunood at naghihintay na mamulot ng mga pakinabang. Sa napakalaking chessboard na ito, kaya rin ang tatay na ito na paikutin ang mundo sa kanyang sarili. Hahaha, nagiging kawili-wili na ito. Sa pagsasabi noon, si Zuo Fan ay naglaho rin ng walang bakas. Paglipat ng eksena, sa isa pang lugar sa loob ng sinaunang manor sa Flying Cloud City, ang maluwang na pangunahing bulwagan ay maliwanag na naiilawan ng kumukutitap na liwanag ng kandila. Si Shangguan Feixiong ay nakaupo ng tuwid sa marangal na upuan, ang kanyang mga kilay ay mahigpit na nakakunot at ang mga mata ay nakapako sa pasukan sa kanyang harapan, ang kanyang ekspresyon ay lubhang seryoso. Si Shangguan Qingyan ay balisang nagpalakad-lakad sa bulwagan tulad ng isang langgam sa mainit na kawali, ang kanyang puso ay puno ng pag-aalala at pagkabalisa. Sa kabaligtaran, si Gu Santong, na tulad pa rin ng isang ordinaryong bata, ay tahimik na nakaupo sa isang silya. Mukhang naiinip, pinaglalaroan lamang niya ang laruan sa kanyang mga kamay, tila ganap na walang kamalayan sa maigting na kapaligiran sa kanyang paligid. Sa mismong sandaling yon, biglang tumunog ang mabilis na mga yabag ng paa. Clop, clop, clop. Kasunod ng tunog, agad na tumingin sa unahan sina Shangguan Feixiong at Shangguan Qingyan, at nakita lamang ang isang bantay ng angkan ng Shangguan na nagmamadaling pumasok sa harap nilang dalawa. Humakbang pasulong si Shangguan Qingyan upang harangan ito at nagmamadaling nagtanong, "Kumusta? Nakabalik na ba sila?" Walang magawang umiling ang bantay, yumukod ng malalim, at nagbuntong hininga habang nag-uulat. Pag-uulat sa pinuno ng angkan at binibini, ang panganay na binatang Panginoon at ang Gu na iyon ay hindi pa nakababalik, at wala pang anumang balita tungkol sa kanila. Nang marinig ito, bahagyang natigilan si Shangguan Feixiong, saka walang magawang ikinaway ang kanyang kamay at nagsabi, "Sige, maaari ka nang umalis." Ang mukha ni Shangguan Qingyan ay nag-umapa sa pagkabalisa. Napadabog ang kanyang mga paa sa pagkainip, nagreklamo siya. "Hindi ko talaga alam kung saan dinala ni pinsan si Gu. Napakalalim na ng gabi at hindi pa sila nakababalik. Ama, wala namang masamang mangyayari sa kanila, di ba?" Bahagyang kumunat ang mga kilay ni Shangguan Feixiong, nag-isip sandali, saka tahimik na umiling. Noon din, biglang napansin ni Shangguan Qingyan si Gu Santong na walang pakialam pa ring naglalaro ng kanyang laruan. Agad itong nahanap na kakaiba, nagtanong siya, "Munting Sanzi, hindi pa nakababalik ang iyong ama, hindi ka ba nag-aalala man lamang?" Sa puso ni Shangguan Qingyan, labis siyang naguluhan. Alam niyang mabuti na ang ugnayan sa pagitan ng mag-ama, nina Zuo Fan at Gu Santong, ay palaging napakalalim, magkasama halos buong araw. Subalit ngayong araw, nang mawala si Zuo Fan buong araw, hindi nagpakita ng anumang pag-aalala si Gu Santong, na tunay ngang hindi pangkaraniwan. Nang marinig ang kanyang tanong, tamad na itinaas ni Gu Santong ang kanyang mga mata upang sumulyap kay Shangguan Qingyan. Ang kanyang ekspresyon ay kalmado na parabang wala itong kinalaman sa kanya. Pinaglalaroan pa rin ang kanyang laruan habang casual na sumasagot. "Ang aking ama ay isa ng taong may sapat na gulang, hindi isang 3 taong gulang na bata. Ano ang dapat ipag-alala? Bukod pa riyan, kung ang isang tulad ng aking ama ay makaranas ng gulo, 9 sa 10 beses, ang iba ang mapapahamak sa kanya." Natigilan si Shangguan Qingyan ng ilang sandali nang marinig ito, kumukurap ang mga mata habang nagtatanong. "Ha, anong ibig mong sabihin doon?" Noon lamang tumingala si Gu Santong, tinitigan siya ng mataman mula ulo hanggang paa sandali, ngunit sa halip na magpaliwanag, nagbigay lamang siya ng isang misteryosong ngisi, mukhang isang taong alam ang lahat ngunit tumangging magsalita. Ang ngiting yun ay lalong nagpalito kay Shangguan Qingyan. Nakatayo siyang tulala sa kinatatayuan, umiikot ang kanyang isip tulad ng isang mungheng nagkakamot ng kanyang kalbong ulo, nagtataka pa rin kung saan napunta ang lahat ng buhok. Sa mismong sandaling yon,
muling umalingaw-ngaw ang nagmamadaling mga yabag ng paa. Isang bantay ang nagmamadaling pumasok sa bulwagan at masayang nagulat. Pinuno ng angkan, binibini, nakabalik na ang panganay na binatang Panginoon. Agad na nagtanong si Shangguan Qingyan sa pagkamangha. Totoo ba? Nagulat din si Shangguan Feixiong. Matapos ang maikling pag-aatubili, nagmamadali siyang tumayo at lumabas. Nang marinig ito, hindi mapigilan ni Shangguan Qingyan na magmadaling sumunod sa kanya. Ngunit bago pa man makalabas ang dalawa sa pangunahing bulwagan, si Shangguan Yulin, na mukhang labis na kaawa-awa na may mukhang namamaga na parang ulo ng baboy, ay pasuray-suray na lumitaw sa kanilang harapan. Agad na nagulat ang dalawa. Sabay na napatigil ang kanilang mga yabag habang nakatitig kay Shangguan Yulin na ang hitsura ay ganap na nagbago, sabay na napabulalas. Sino? Sino ka? Nanatiling kalmado si Gu Santong sa kanyang upuan. Samulya atungo sa pinto, hindi niya mapigil ang mangutya ng may panunuya, saka nagpatuloy sa paglalaro ng kanyang laruan habang casual na nagsasabi. Nakita mo na, sinabi ko naman sa iyo, hindi mo malalaman kung sino talaga ang napahamak. Humph humph humph. Bahagyang nang inig ang mga labi ni Shangguan Yulin. Nang makita ang kanyang tiyuhin at pinsan na nakatayo sa kanyang harapan, ang lahat ng hinanakit sa kanyang puso ay sumabog ng sabay-sabay. Nang muling makita ang kanyang mga kamag-anak, labis siyang napuno ng emosyon na halos maiyak, nabulunan sa pagsasabi. Tiyuhin, pinsan, nakabalik na ako. Nakatitig si Shangguan Feixiong sa taong nasa kanyang harapan. Sinusuri ito mula ulo hanggang paa ng ilang beses nang hindi pa rin naglalakas loob na kilalanin bilang kamag-anak. Sa wakas, nauutal siyang nagsalita, ang kanyang boses ay puno ng pagdududa. Ikaw ba talaga si Yulin? Paanong pagkatapos lamang lumabas ng sandali, mukha ka nang sumailalim sa isang libreng retoke sa mukha pagbalik mo? Nang makitang hindi pa rin naglalakas loob ang pinuno ng angka na kilalanin ang kanyang pamangkin, ang bantay sa kanyang tabi ay nagmadaling lumapit upang kumpirmahin. Pinuno ng angkan, tunay ngang ang panganay na binatang Panginoon ito, walang mali. Nang unang bumalik ang panganay na binatang Panginoon, halos naisip din namin na may nagpapanggap na siya at binalak siyang kaladkarin palabas para sa isa pang pambubugbog. Mabuti na lamang, matapos maramdaman ang kanyang pamilyar na aura, nakumpirma namin na ang taong ito, na nabugbog ng husto na maging ang kanyang mga magulang ay baka hindi siya makilala, ay tunay ngang ang panganay na binatang Panginoon. Nang marinig ito, hindi pa rin ganap na makapaniwala si Shangguan Feixiong at agad na maingat na niramdam ang aura ng isa. Matapos suriin mula ulo hanggang paa, sa wakas ay kinailangan niyang tanggapin ang malupit na katotohanan na ang naglalakad na ulo ng baboy sa kanyang harapan ay tunay nga, ang orihinal na Shangguan Yulin. Ngunit nang makumpirma ito, lalo pang nagulat si Shangguan Feixiong, hindi napigil ang magtanong. Ano ba talaga ang nangyari sa mundo? Lumabas ka sa dalawang binti, bakit mukhang ang buong Flying Cloud City ang naghalinhinan sa pambubugbog sa iyo pagbalik mo? Si Shangguan Qingyan na nakatayo sa kanyang tabi ay pareho ring namangha, ngunit sa loob lamang ng isang sandali, agad niyang naalala ang isa pang tao at nagmamadaling nagtanong. Tama nga pala, nasaan si Gu? Nasaan siya? Hindi ba't sumama siya sa iyo? Nang marinig ito, agad na nagdilim ang mukha ni Shangguan Yulin, na puno ng kapaitan, galit, at labis na hinanakit na halos nais na naman niyang umiyak. Sumigaw siya sa kanyang loob. Pinsan, o pinsan, ako ang tunay mong pinsan. Ang iyong nakatatandang kapatid ay nabugbog hanggang sa punto ng pagkapangit, hindi tao ni multo. Nakatayo mismo sa iyong harapan kaya kinailangan pang suriin itiyuhin ang aking aura upang makilala ako. Ngunit hindi mo man lang maitatanong kung saan masakit, ibinubuka lamang ang iyong bibig upang magtanong tungkol sa batang iyon. Sa pag-iisip nito, lalong nasakal si Shangguan Yulin. Sino ba talaga sa mundo ang miyembro ng iyong pamilya? Maaari mo bang pag-ibahin ng kaunti ang pagiging malapit at malayo? Nabugbog ako hanggang maging ulo ng baboy at umaakto kang hindi mo ito nakikita. Ngunit nang mawala ang lalaking iyon ng sandali ay labis kang nababalisa. May natitira pa bang init ng pagiging tao sa pamilyang ito? Bagamat labis siyang nasaktan na nais niyang umiyak ng malakas, nagngalit pa rin ang mga ngipin ni Shangguan Yulin at tumangging sumagot. Gayunpaman, walang panahon si Shangguan Qingyan na alalahanin ang kanyang ekspresyon ngayon,
ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamadali habang patuloy na nagtatanong. Pinsan, nasaan si Ji, Gu? Hindi ba ipinaalala ko sa iyo bago umalis na dapat mong alagaan mabuti si Ji, Gu? Bakit ngayon ikaw lamang ang bumalik ng buo habang si Ji, Gu ay nawawala? Nang buo, sa sandaling umabot ang mga salitang ito sa kanyang pandinig, marahas na nanginig ang katawan ni Shangguan Yulin, na parang isang subaw ng lumang dugo ang nabulunan sa kanyang dibdib, na nasa bingit ng pagdura doon mismo. Sa kanyang puso, sumigaw siya sa kawalan ng pag-asa. Buo ang ulo mo. Habang lalo itong iniisip ni Shangguan Yulin, lalo siyang nagiging mapait, at lalo niyang gustong umiyak. Pinsan, buksan mo ng malaki ang iyong mga mata at tingnan ang iyong nakatatandang kapatid mula ulo hanggang paa upang makita kung aling bahagi ng aking katawan ang mukhang buo. Ang aking mukha ay namamaga tulad ng isang siopaw, ang aking katawan ay puno ng pasa, at ang paglalakad ay umaasa lamang sa aking lakas ng loob upang mabuhay. Kanina lamang, nakasalubong ko pa ang isang patrol squad mula sa Flying Cloud Manor. Ang tatay na ito ay orihinal na naghanda upang umiwas sa kanila. Ngunit sino ang mag-aakala na sa sandaling makita nila ang aking kalagayan, wala man lamang silang lakas ng loob na usisain ako, halos maglabas ng pera upang magtanong kung kailangan kong magpatingin sa doktor. Gayunpaman sinasabi mo pa ring bumalik ako ng buo, gaano ba kababa ang iyong pamantayan para sa buo? Habang lalo siyang nag-iisip, lalo siyang nasasakal. Bakit ka lamang nag-aalala tungkol sa lalaking iyon mula simula hanggang wakas? Ano ba ang relasyon niya sa iyo? Ako ang tunay mong pinsan. Nabugbog ako ng labis na kahit ang ating mga ninuno ay hindi ako makikilala, ngunit hindi ka nagtanong ng kahit isang salita, habang ang lalaking iyon ay nawala lamang sandali at nagpapanik ka na parang bumabagsak ang langit. Sa kanyang puso, si Shangguan Yulin ay labis na naghihirap, nais talagang tumingala sa langit at yumalulong upang malaman ng buong Flying Cloud City ang kanyang hinanakit. Ngunit sa pagsulyap sa kanyang tiyuhin si Shangguan Feixiong na nakatayo pa rin sa kanyang tabi, pinilit niyang lunukin ang lahat ng galit na yun pabalik sa kanyang tiyan. Hindi, sa pagkakaroon ng isang nakatatanda, kailangan niyang panatilihin ang kanyang imahe, kahit na ang kanyang kasalukuyang mukha ay wala ng gaanong imahe na natitira upang panatilihin. Sa mismong sandaling napakasela ng kapaligiran, isang nagmamadaling boses ang biglang nanggaling sa labas ng pinto. Nakabalik na ba ang panganay na pinsan? Kaagad pagkatapos, ang pigira ni Zuo Fan ay biglang sumugod sa harap ng lahat. Sa sandaling ito, basang-basa siya ng pawis, hinihingal ng malalim, ang kanyang mukha ay puno ng pagkabalisa at takot, mukhang tulad ng isang taong tumakbo ng 800 milya upang maghatid ng isang agarang ulat. Pagkapasok niya, natatarantang sumigaw si Zuo Fan. Tiyuhin, may kakilakilabot na nangyari. Naiwala ko ang panganay na pinsan. Nang marinig ito, agad na natigilan si Shangguan Yulin sa kanyang tabi. Dahan-dahan niyang inikat ang kanyang ulo upang tingnan si Zuo Fan, patuloy na kumikibot ang mga sulok ng kanyang bibig. Naiwala ang lintik mong ina. Ang tatay na ito ay nakatayo mismo rito ng malinaw na nakikita, at naglalakas loob ka pa ring magpatuloy sa pag-arte. Sa sandaling ito, ang balat sa mukha ng mag-amang Shangguan Feixiong at Shangguan Chengyan ay hindi mapigil ang kumaibat ng bahagya. Sa pagtingin sa natatarantang kalagayan ni Zuo Fan, at sa kabamaling upang tingnan si Shangguan Yulin sa kanyang tabi na ang mukha ay namamaga ng hindi na makilala, napailing na lamang sila sa ganap na kawalan ng masabi, ang parehong kaisipan ay lumitaw sa kanilang mga isip. Ano ba talaga sa mundo ang pinuntahan at ginawa ng dalawang batang ito? Walang magawang nagbuntong hininga si Shangguan Feixiong, itinuro ang binatang may sirang mukha na nakatayo sa kanyang tabi, at mahinang nagsabi. Nakabalik na si Yulin, hindi ba't nakatayo siya mismo rito? Agad na nagkunwaring namangha si Zuo Fan, sumulyap kay Shangguan Yulin, at nagtanong. Ano, lintik, ito ba ang panganay na pinsan? Pagkatapos, nagkunwari si Zuo Fan na maingat na suriin ang kabilang panig mula ulo hanggang paa, saka ulong. Tunay ngang siya. Bagamat di bahagyang kakaiba ang kanyang hitsura. Malabo pa ring makikita ang matalino, marangal, gwapo, at pambihirang tindig ng panganay na pinsan. Nang marinig na sabihin ito ni Zuo Fan, hindi napigilan ni Shangguan Chengyan na mapahalakhak sa tawa.
Mapaglaro siyang sumulyap ng masama kay Zuo Fan, saka mabilis na tinakpan ang kanyang bibig upang humajekjek. Kung tungkol naman kay Shangguan Yulin, nanginginig ang kanyang buong katawan sa galit. Tunay na hindi niya alam kung ang tarantadong ito ay talagang pinupuri siya o sinasadyang tinutuya siya. Matalim na tinitigan ni Shangguan Fiction ang kanyang anak na babae. Nang makita ito, nagmamadaling pinigilan ni Shangguan Qingyan ang kanyang ngiti at mapaglarong inilabas ang kanyang dila. Pagkatapos, mahigpit na ikinunot ni Shangguan Fiction ang kanyang mga kilay, tumingin sa dalawa sa labis na pagkalito, at mahigpit na nag-usisa. Ano ba talaga sa mundo ang inilabas at ginawa ninyong dalawa ngayong araw? Bakit kayo naging ganito ang kalagayan? Narinig ito ni Zuo Fan, agad na nagdaop ng kanyang mga kamay na may seryosong ekspresyon, at sumagot. Opo, tiyuhin, ang bagay ay ganito.